No weapon that forms against you shall prosper. Hallelujah. Blessed morning, Team Jesus. Napakabuti ng ating Panginoong Kristo dahil tayo ay nakaraos sa buwan ng September at ngayon ay October na. Hallelujah. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po. At kami ay nakaraos at ang aming mga pamilya ay maayos ligtas sa anumang kapahamakan. Ngayon ay October 1, 2025. Hallelujah. God is great all the time and all the time God is great. So, ngayon ay testimony time mga katinggisa sa kabutihan ng ating Panginoong Kristo. At October 1, ito ang salita ng ating Panginoong Kristo na naway maintindihan natin at gabayan tayo ng banal na Espiritu. So magdasal muna tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil nakaraos kami sa buwan ng September at ngayon ay buwan na ng October, Panginoon. October 1 at dinideklara namin, Panginoong Kristo, ang iyong pagpapala, ang iyong gabay, ang iyong bilyones, ang iyong mga libo-libong mga anghel na siyang gagabay sa amin, Panginoong Kristo, sa bawat araw, 24/7, O Lord, na mairaos namin ng maayos, matiwasay ang buwan ng Oktubre, na may katagumpayan na kami po ay victorious sapagkat kasama ka namin, Panginoong Kristo. Gabayan mo kami, gabayan mo ako ngayon sa pagbabahagi ko ng iyong testimony na ito po, Panginoong Diyos, ay maintindihan ng iyong mga kaanakan. Ipapadala mo sa mga taong nangangailangan nito at nang mapalakas po ang kanilang pananampalataya sa iyo. Dinideklara namin na ang buwan ng October ay maging matagumpay. October will be a peaceful month, prosperous, and full of love at gladness sa mga buhay namin na pagsilbihan ka, Panginoong Kristo. Oh, hallelujah. In Jesus' name, Amen. Yan. So, ang aking testimony, mga katingisas, ito ay tungkol sa nakikita sa Isaiah 54:17. So sa Isaiah 54:17, sinasabi diyan, no weapon against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Hallelujah. So, bakit ito ang napili kong testimony, mga katingisas? Sapagkat bilang isang alagad ng ating Panginoong Kristo, hindi natin maiiwasan na may mga taong maninira sa atin, may mga taong magdideklara ng sumpa, no? Laban sa atin dahil nga tayo ay tumatayo para sa kanyang kapurihan at nagsasalita tayo na sumusunod sa kalooban ng banal na Espiritu. Subalit, ano ang pinagbabatayan ko, mga katinggisa, sa bawat pagtayo ko upang ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo sa sanlibutan, sa Facebook, sa YouTube? Ito ang aking pinanghahawakan ng sa ganoon. Kahit na ano paman ang gagawin ng demonyo, kahit ano paman ang plano ng demonyo sa buhay ko, sa pamilya ko, sapagkat isa ako sa mga target ng demonyo dahil ginagamit ako ng Panginoon para sa kanyang kapurihan, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ito ang isa sa pinaniniwalaan ko, mga katingisas. Ang sabi dito, no weapon against you shall prosper. So anuman ang mga nilikha ng demonyo para sa atin, anumang mga pagsubok, anumang mga palaso, ang kanyang itinutuon sa atin, mga katingisas, it will not prosper. Na ibig sabihin nun, dyan ka lang, no? Hanggang dyan ka lang, sapagkat kasama ko
kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. So kung tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoong Hesukristo, ito ang pangako niya sa atin na dapat ay huwag nating kalimutan, no? And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is from me. So ito ang heritage ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos. So ito ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na ano paman ang ating gagawin, ay hindi yun, ano paman ang gagawin ng demonyo sa mga buhay natin, ay hindi siya masisira, hindi tayo masisira, sapagkat ito ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi tayo masisira, mga ka-Team Jesus, hindi mag-penetrate. So, ang isa sa mga, kahit na anong sakit, isa sa mga testimony ko dito sa pinanghahawakan ko sa Panginoon ay bilang mga anak ng Diyos, at Tito Brian, kaming dalawa, nung panahon ng COVID time, 2019, 2020, at tandaan natin na ako ay nagtatrabaho, si Tito Brian lalo na, ay exposed sa iba't ibang mga tao, no? At yun ay kasagsagan ng COVID, at alam natin na ang COVID-19 ay nakapaminsala ng bilyon na mga buhay na kinuha ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng COVID-19. Ang aming mga kasamahan, yung aming administrator, yung may-ari ng Joy Home Healthcare, ay ilang beses yan na naging positive sa COVID, ilang beses yan na na-infected sa COVID, ilang beses silang na-infected sa COVID at na-hospital. Subalit, sa kaawaan ng ating Panginoong Jesucristo, ni minsan ay hindi kami naka-experience niyan. May mga pagkakataon na parang ang sama ng pakiramdam ko, ang sama ng aking ang sakit ng ulo ko, yung mga taon na yun, no 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, kahit hanggang ngayon ay mayroon pa rin mga affected ng COVID. Subalit, sapagkat tayo ay nagsisilbi, ako ay nagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang ministry, si Tito Brian ay nagsisilbi sa pamamagitan ng company ni Tito Brian, ng company ng Diyos, through Tito Brian, ay na ginagamit kami ng Panginoon para sa kanyang mga gawain. To God be the glory. Kaya, hanggang doon lang yung mga sakit na yun, hanggang doon lang yung COVID na yun, hindi nakapag-penetrate kahit na ano pa man ding mga sumpa ang binatawan ng mga taong ito na kami ay masira, na kami ay ganito. Hindi sila nagtatagumpay sapagkat ipinanghahawakan namin sa araw-araw, dinideklara namin ang Isaiah 54:17 as we declare that no weapon against us shall prosper, and every tongue which rises against us, so anuman sino man itong mga dila, masasamang dila na nagdideklara ng kasamaan sa amin, we can nire-rebuke namin. Kaya kailangan, mga ka-Team Jesus, na kung tayo ay nagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, alam natin ang kanyang mga salita. Alam natin kung kailan natin gagamitin at kailan natin ideklara ang kanyang mga salita upang tayo ay hindi mabiktima sa mga weapon o sa mga anong tawag ng weapon, yung mga sa Bisaya pa yun, hilagiban, no? Sa mga ginawa ng demonyo na siyang magpapasira sa atin. Hindi mag-prosper, hindi mag-penetrate, hindi makapasok sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating mismong pisikal na katawan, itong mga sakit na ito, kung tayo ay nagdeklara na walang anumang mga kaaway ng Diyos ang pwedeng makapasok sa mga buhay natin.
Kaya bilang mga Kristiyano at kung patuloy tayong sumusunod sa Kanya at ginagamit niya tayo, kailangan nating ideklara, mga katimjisas, ang kanyang mga salita. Kaya, to God be the glory, nakaraos tayo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Yun nga ang aking naging kaibigan at partner doon sa ministry sa IBC, no? Sa evangelism, ay ang kanyang husband ay biktima ng COVID. 2021, nurse siya, no? Ewan ko kung ano ang kanyang husband, anong profession. 2021, ang kanyang husband ay nabiktima ng COVID at namatay, at yung kanyang anak na babae, dahil yung kanyang anak na babae ang nag-aalaga talaga noon ay ang kanyang daddy, kasi ang kanyang ama, kasi yung kaibigan ko ay nurse siya, so kung nandun man siya sa bahay ay natutulog siya, kung wala siya sa bahay nasa trabaho siya. Nagkaroon ng depression yung kanyang anak na babae sapagkat nawala nga yung daddy niya. So, ang daming mga nawalan ng yung time na yun ay hindi pa siya Kristiyano. Ang daming mga nawala ng dahil sa sakit na yun. So, balit, to God be the glory, we are victorious, malakas pa rin ang ating pangangatawan sapagkat pinili natin na sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, na gamitin ang ating mga buhay para sa kanyang kapurihan, na may puno ng pagpapakumbaba, na siya lamang ang mapurihan at walang iba. Oh, hallelujah. Kaya mga katimjisas, kung naniniwala kayo, kung kayo ay totoong mga Kristiyano at naniniwala kayo sa mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo, tandaan natin, no weapon against you shall prosper. Kailangan natin ideklara, kailangan natin i-rebuke, i-cancel itong mga taong ito na gumagawa ng masama sa atin, naninira sa atin, na sinusumpa tayo na may masamang mangyari sa atin. Sa pangalan ni Jesus, kailangan natin i-rebuke ang mga taong ito. Kaya sa buwan ng Oktubre, dinideklara ko, nire-review ko ang anumang mga planong gagawin ng demonyo sa bawat isa, sa Team Jesus members. In the name of Jesus, nire-review ko yan sa pangalan ni Jesucristo at dinideklara ko, no weapon that form against us, against the ministry of the Lord, against DNG Rehab, against sa aming pamilya, sa buhay ni Tito Brian, sa buhay ko, sa buhay ng aming buong pamilya, shall prosper in the mighty name of Jesus. Sapagkat yun ay pinaniniwalaan ko, ito ay mangyayari kahit ano pa man ang gawin ng demonyo, sapagkat pinaninindigan natin ang kanyang mga pangako sa kanyang mga salita. Oh, hallelujah. So, kung sa akala natin mga katimjisas ay palagi tayong talunan tayo sa sitwasyon natin, sa nangyayari sa atin, yan, ito na ang panahon na dapat ay ideklara natin ang mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo, nang sa ganoon ay hindi tayo matalo ng kaaway ng Diyos, mga katimjisas. Okay? So, ideklara natin sa araw-araw ang kanyang mga salita upang sa ganoon ito ay mangyayari sa mga buhay natin at maingatan tayo, maproteksyonan tayo para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah! To God be the glory! At hanggang sa muli, Jesus loves us, at ideklara natin na ang mga magagandang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo sa buwan ng October para sa kanyang kapurihan. We love you with the love of our Lord Jesus Christ. Bye-bye.